Sa video na ito ay share ko sa inyo ang 3 tips ko in order para maganahan yung partner mo na i-spend yung oras niya sa'yo, na mag-effort, na i-express yung love niya sa'yo, yung care niya sa'yo, para magkaroon siya ng gana na mahalin ka pa. Kasi sa relationship, hindi po maiwasan na there will come a time talaga na mawawalan ng gana, na makabanding yung partner. Kasi sa mga nangyayari, especially pag palagi kang nag-aaway or meron kayong issue sa buhay, meron kayong past na dahilan kung bakit palaging bumabalik yung mga pag-aaway nyo, or sa mga nangyayari sa buhay, nakakawalan ng gana, lalong-lalo na kung palaging walang pera, walang pagkain. So, this is very important kasi if meron kang idea, meron kang knowledge about sa nature ng isang lalaki, it is your advantage. Dapat tinitake mo na advantage mo in order para i-work out yung relationship nyo. In order para mas pumabor sa'yo yung relationship nyo. Kasi parang business din. Paano mo pasukin or palaguin ang isang online business kung wala kang idea about online business? So you need to spend time or mag-invest ng knowledge at oras to know about online business. Ganun din sa relationship. Kaya napakahalaga na i-spend nyo din ng oras nyo sa panonood sa mga video ko. Okay, boring man minsan or parang walang nakakatawa, but the knowledge na nare-receive nyo, na nakukuha nyo, is that napakalaking impact sa relationship nyo at sa buhay nyo. So, kung gusto mong malaman, make sure na panoorin nyo hanggang sa last part. Tara! Anyway, maraming salamat pala sa lahat ng sumusuporta, subscribe, nag-share, nag-follow, sa lahat ng mga effort nyo. Pasensya na po dahil hindi ko kayo maisa-isa na pasalamatan lahat. Kasi busy din ako, hindi lang naman vlogging ang ating ginagawa. Meron pa tayong ibang inaasikaso and bihira na lang ang time ko na ini-spend ko dito. But anyway, somehow, thank you pa rin and may God bless you. Okay, tuloy na natin ang ating topic. Sometimes, marami po sa inyo ang nagde-demand ng attention or yung mamimiss ka ng isang lalaki pero wala namang kayong ginagawa. Wala namang kayong in-effort or, kinakalabit na trigger in order para ma-trigger din yung gana niya, yung mamimiss ka niya, yung love niya, yung pag-effort niya sa'yo. Wala kang ginagawa tapos reklamo kayo ng reklamo. Sometimes, kahit mahal ka ng isang lalaki at gusto niyang mag-effort sa'yo, kung hindi mo alam yung approach mo, there's a big problem with that. Okay? So, proceed na nga tayo sa number 1 na tip ko in order para maganahan ulit ang isang lalaki sa'yo. This is very important. Okay? Encourage him to express his manhood and stop rejecting him. Dalawa na itong nabanggit ko dito. Unahin ko sa hayaan mo na express niya yung pagiging lalaki niya sa'yo. Kasi kailangan nyo maintindihan na nature naming mga lalaki na i-express yung worth namin sa ibang tao, especially sa mahal namin sa buhay. Gustong-gusto namin na i-express yung love namin, yung care, yung protection namin, yung pag-provide namin, yung pagiging lalaki namin sa mahal namin sa buhay. And sometimes, hindi namin yung nagagawa. Why? Kasi you keep on rejecting us. Yun yung nagbibigay ng value namin, yung nagbibigay ng masculinity sa amin kapag nagagawa namin yung mga ginagawa ng isang tunay na lalaki sa inyo. So, if you want na mas ganahan pa yan, is that palabasin mo yung pagiging masculine niya. How? Unang-una sa lahat, i-acknowledge mo yung mga ginagawa niya sa'yo. I-acknowledge mo yung mga effort niya sa'yo. I-encourage mo siya. I-compliment mo siya sa mga bagay na yon. Dapat na-appreciate mo din, hindi lang sa utak mo, kundi lumalabas sa bunganga mo. Or binibigyan mo siya ng reward. Binibigyan mo siya ng something na marirealize niya or makikita niya na nakikita mo pala yung kanyang mga ginagawa para sa'yo. In that way, na-i-encourage mo siya para ma-express niya yung pagiging lalaki niya. And this is very important because yun yung pinaka-nature namin. Yun yung pinaka-gusto namin ginagawa.
But the problem is that kapag hindi mo ito nakikita, kapag hindi mo ito nako-compliment, kapag hindi mo ito na-appreciate at palagi nyo pang nire-reject yung offer namin, yung binibigay namin sa inyo, hindi nyo pinapahalagahan. Hindi porke hindi ganun kalaki or hindi tulad ng nakikita mo sa ibang tao is that hindi mo na siya i-appreciate. No. Kahit sa maliliit na bagay, we're longing na makita nyo yung pagiging lalaki namin. Kasi yun yung nagbibigay ng buhay sa amin, ng pagiging lalaki sa amin. At yun yung nagdadahilan para mas i-push pa namin, mas ganahan pa kami, mas mag-effort pa kami. Because in our heart, masaya kami na merong nakakakita at yun yung hinahanap-hanap ng isang lalaki mula sa ibang babae. The problem nga is that you keep on rejecting me, especially sex. Especially kapag asawa mo naman, or palagi mo siyang nire-reject sa sex. That's the problem. Diyan lumalabas yung mga issue. Tapos magtataka ka kung bakit naghanap siya ng iba. Dinedanay mo yung pagiging lalaki niya. Even sa pagpo-provide, even sa pagpo-protect, hanggat maaari kapag nag-offer yan na gusto kanyang samahan, please, pagbigyan mo na. Kasi nasasaktan kami. Lalong-lalo na kung nireject mo kami na i-protect ka tapos nakita namin na meron kang kasama na iba. Kahit nasabihin na natin na hindi lalaki, kahit na ibang babae, but yung nature namin ang natatamaan dito. Kailangan na maintindihan nyo to, ladies, so that alam nyo kung paano yung approach nyo. Hayaan nyo na maging lalaki siya sa inyo. Hayaan nyo. And at the same time, i-appreciate nyo, i-compliment nyo siya. Dapat nakikita nyo yung kanyang mga ginagawa. In that way, nakakatulong para mas lalo siyang mag-effort sa'yo. Mas lalo siyang ganahan sa'yo. So, okay. So, I hope na nakatulong yung number 1. Proceed na tayo sa number 2 na dapat mong malaman at dapat mong gawin ay never pressure him to do such thing dahil sa nakita mo na ginagawa ng ibang lalaki sa kanilang mga jowa or asawa. Look, minsan kapag nilalagay mo siya sa pressure na side na kung saan napipilitan siya, hindi yan mag-e-enjoy. Hayaan mo na gawin niya with love. Hayaan mo na gawin niya mula sa kanyang puso. In that way, nag-e-enjoy niya. Huwag mo siyang pilitin na gawin isang bagay. Huwag mo siyang i-force na gawin ang isang bagay para sa'yo. Sinasabi ko bang all the time ay ganun na lang? No, of course, sometimes, depende sa situation, kailangan na ipaalala mo sa kanya. Kailangan mo na mas i-push mo siya na gumawa ng something for you or for your family. But, hindi sana ito yung pinaka-core or palagi mong ginagawa. Hayaan mo na siya ang makadiscover ng mga bagay-bagay na gawin niya para sa'yo. Hindi porke ginagawa ng kumare or kumpare mo or ginagawa ng ibang tao na nakikita mo is that ipupush mo na siya or pipilitin mo na siya or ipipressure mo na siya na gawin yun para sa'yo. Hindi yan mag-e-enjoy. Let him discover his own way. Let him discover or do it in his own ways. And in that way, mas lalo yung mag-e-enjoy. Kasi diyan niya marirealize, especially kapag sarili niyang instinct, sarili niyang way or idea, tapos naging effective sa'yo, diyan namin mas lalo din ma-appreciate yung sarili namin na, di ba? And nakaka-proud para sa amin yon. Pwede namin i-share sa ibang lalaki. So, one more time, wag mo siyang i-pressure na gawin ang mga bagay. Wag mo siyang i-push na mahalin ka. Wag mo siyang i-push ng sobra na palagi kang tinatawagan. Wag mo siyang i-push na kailangan na bawal kang sumama sa ibang tao, sa mga trabaho mo. Wag mo siyang i-push na kailangan na siya yung magluto. There's nothing wrong with that. Kapag may mga situation na, of course, kapag may sakit ka ganon, or i-analyze mo din. But ang pinaka-point ko dito, hindi ito yung palagi mong ginagawa sa kanya or fundamentals or core mo na masyado siyang pinipressure. Especially kapag pagbawalan mo siya na sumama sa iba or i-spend niya yung oras niya sa mga kaibigan niya dahil sa selos mo, dahil baka maagaw siya. Look, kapag mahal ka niyan, iiwas yan at iiwas. Kusa niya ngayang gagawin. Pero kung malandi talaga yan, gagawin niya, kahit pagbabawalan mo, manlalandi na iba. Diyan mo makikita kung totoo ang pagmamahal niya sa'yo. The problem kasi sa'yo, palagi mo siyang pinagbabawalan na gawin niya yung mga bagay. But the problem is that kapag nalaman mo naman yung mga kalokohan na ginagawa, hindi mo din lang naman maiwan. Mas toxic ng toxic, di ba? So, please, let him do it freely. Stop putting pressure para lang
makita mo na mahal ka niya. No. Let him do it with love and care and gentleness. Okay? I hope na nakatulong ito. I hope na hindi kayo magalit sa akin. But it's okay lang kung magalit kayo. Basta after this, kapag nagalit kayo, i-realize nyo, kuya, tama ba si kuya or hindi? Okay? Mayroon kayong sariling utak. Paganahin nyo. Okay, number 3 na isi-share ko sa inyo na tips ko para ganahan siya is that bigyan mo siya ng kanyang me time. Sarili niyang oras para sa kanyang sarili, sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang mga trabaho, sa kanyang sariling pamilya. Bigyan mo siya ng kanyang sariling oras. Not all the time ay i-demand mo na palagi mo siyang kasama. Not all the time ay i-demand mo na palagi mo siyang kausap, ka-chat, ka-text. Kasi trust me, nakakaumay. At kung nakakaumay, nakakawala din ng gana. Especially kapag nag-aaway kayo, mayroon kayo misunderstanding. Gusto mo, kahit mayroon kayo misunderstanding, is that andun pa rin siya. Look, kailangan mo siyang bigyan ng me time. Sarili niyang oras, magpahangin, para ma-express niya din yung gusto niya sa kanyang sarili, para magkakaroon kayo ng space. In that way, maaari kang mamiss ka dyan. Kaibigan, ang relationship ay hindi lang umiikot sa inyong dalawa. Meron ding ibang inaasikaso, meron ding sariling problema. At kung mag-asawa kayo, of course, ayusin yung dalawa. Pero trust me, alam kong pati ikaw, ayaw mo din naman na masyado kayong dikit, masyado nakakasakal. Kailangan nyo ng sarili nyong oras. At yun ay mahalaga na ibigay nyo sa isa't isa. And in that way din, mas matuto sila sa ibang tao on how to handle your relationship. Malay mo in that way, meron din makaka-advise sa kanya na mayroon siyang makikita ng ibang tao na ginagawa nila kung saan matututo siya. So, bigyan nyo siya ng me time, sarili niyang oras, bigyan nyo siya ng space. Not all the time ay lagi kang magkasama. The problem kasi is that natatakot kayo na kapag bigyan mo siya ng space, tuloy siyang mawala. Lagi ko nga sinasabi sa inyo, it's not about yung physical na manifestation na meron na siyang iba. Kasi palaging nag-i-start sa puso. So, kapag nagawa niyang nagloko, naghanap ng iba nung binigyan mo siya ng time, it just means that inside him, meron na siyang binabalak na gawin iyon. It's just a matter of time and opportunity para magawa niya. Anong pinagkaiba yung palagi mo siyang binagbabawalan? Kasi gagawa yan ng way para magloko kung sa puso niya ay gusto na niyang magloko. Kaibigan, sabi ko nga, dyan mo makikita kung tunay nga ang kanyang pagmamahal sa'yo. Bakit mo pa ini-stress ang sarili mo kapag alam mo or natuklasan mo manloloko siya? What are you doing? What are you doing pa? Sinasabi ko bang makipaghiwalay ka na agad? Depende sa situation niya. Kapag jowa mo pa lang, go! Pero pag asawa mo, try to fix it. Pray for it. Pray that God will change your partner. Spend time to pray and pray for your partner. At kung hindi siya nakuha doon, bigyan mo na siya ng space. Umiwalay ka muna. Or lumapit ka sa mga tao na merong experience na ganyan kung ano ang kanilang ginawa. Or sa parents mo, sa mga pagkakatiwalaan mo na tao. So, ganun lang kasimple, kaibigan, ang relationship. Kung gusto nyo na gaganahan yung partner nyo, iwasan na maging toxic. Iwasan na palaging inaaway. At magiging peace of mind sa kanya. Yun you'll see. There's something na mangyari sa relationship nyo. Para din sa'yo yan. Okay? So, that's it for today's video. I hope na meron kayong natutunan. Maraming salamat. Ingat and God bless. Bye.